Sa isang bayan na tinatakpan ng makapal na ulap tuwing dapit hapon, may isang matandang hasyenda na matagal nang kinatatakutan ng mga tao. Hindi dahil sa multo, kundi dahil sa mismong taong nakatira rito, si Doña Viring. Mata pobre, malupit at ubod ng lamig ang puso. Para sa kanya, ang mga mahihirap ay parang alikabok lang sa sahig, dapat linisin at itapon. Pero ang hindi alam ng karamihan, may isang nilalang na tahimik lang na naninirahan sa lilim ng kanyang hasyenda, isang ampon, isang bata, isang aswang. Si Elmo ay isang batang hamak na palaboy. Iniwan sa simbahan noong sanggol pa lang siya. Palipat-lipat ng ampunan, palaging tinatanggihan, at tila isang aninong hindi kailanman tinanggap ng liwanag ng mundo. Tahimik lang siya, hindi madaldal, pero may mga mata na parang laging may tinatago. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na bahay na yari sa kahoy, sa gilid ng bukirin malapit sa hasyenda ni Doña Viring. Doon siya pinalaki ni Mang Tasyo, isang matandang manggagamot at tagakwento ng mga kababalaghan. Elmo, may kakaiba ka sayo pero huwag kang matakot sa sarili mo, madalas sabihin ni Mang Tasyo, habang nilalagyan ng langis ang kanyang mga sugat galing sa mga kagat ng ligaw na aso o kalmot ng mga pusa sa gabi. Ang totoo, hindi normal si Elmo. Buwan-buwan, kapag bilog ang buwan, sumasakit ang buong katawan niya, parang may gustong kumawala sa kanyang loob. Minsan, nagigising na lang siya na may dugo sa palad, hindi niya alam kung kanino galing. Pero hindi siya masama. Hindi niya ginusto. Kaya tahimik na lang siya, palaging nag-iisa, at palaging lumalayo sa ibang tao. Isang araw, bigla na lang siyang dinala sa hasyenda ni Doña Viring. Hindi niya alam kung bakit. Basta't isang hapon, dumating si Doña sakay ng kanyang mamahaling sasakyan, at pinuntahan siya sa barong-barong nila ni Mang Tasyo. Iyang batang yan akin na yan. Bibigyan ko ng pagkain, damit at matitirhan. Kapalit lang, maglilingkod siya sa akin, sabi ng Doña, na parang hindi nag-aalok kundi nag-uutos. Wala namang nagawa si Mang Tasyo kundi tumango, at sa gabing iyon, iniwan na ni Elmo ang kanyang munting tahanan. Noong una, akala niya magiging maayos ang lahat. May kama na malambot, 3 beses sa isang araw ang pagkain, at may mga bagong damit. Pero hindi nagtagal, lumabas na ang tunay na kulay ng Doña. Pinagmumura siya kapag hindi agad sumagot, pinarurusahan kapag nagkamali ng gawa, at madalas tinatawag siyang hayop o walang kwentang ampon. Ang mga kasambahay naman, takot na takot kay Doña kaya hindi siya matulungan. Sa kabila nito, may isa lang na nagpapakita ng malasakit kay Elmo, si Isa, ang apo ni Doña na minsan lang bumisita galing Maynila. Si Isa ay magalang, masayahin, at may hilig sa pagguhit. Mahilig siyang kuhanan si Elmo ng larawan, at minsan tinatawanan pa siya kapag nalalaglag ang takip ng baso o natatapon ang gatas. Alam mo, Elmo, weird ka. Pero sa'yo ako pinakakomportableng makipag-usap, sabi ni Isa minsan, habang nakaupo sila sa lilim ng punong mangga. Sa tagal ng panahon, iyon lang ang unang beses na ngumiti si Elmo ng buong puso. Pero habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman ang pagbabagong nangyayari sa loob niya. Isang gabi, nagising siya sa matinding uhaw, pero hindi tubig ang hanap niya. Napansin niyang mas tumatalas ang pandinig niya, pati ilong niya ay kayang makaamoy ng mga bagay na hindi naaamoy ng normal na tao. Sa salamin, parang mas lumalalim ang itim sa mata niya. At minsan, sa gabi, may aninong sumusulpot sa gilid ng kwarto niya, parang sarili niyang refleksyon, pero mas madilim, mas mapanganib. Isang gabi, habang tahimik siyang naglalakad pauwi mula sa poso, may narinig siyang iyak mula sa gubat. Iyak ng sanggol. At doon niya unang naramdaman ang kakaibang tawag, isang puwersang humihila sa kanya palapit, parang may gusto siyang kainin, pero hindi niya maintindihan kung bakit. Elmo, sigaw ni Isa na sumunod sa kanya. Napalingon siya, nanginginig ang katawan, at nanlilisik ang mga mata. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon o bakit basang-basa ng pawis ang kanyang damit. Anong ginagawa mo rito? Gabi na. Nauwi iyon sa matagal na katahimikan. Mula noon, tila may kutob na si Isa. Pero hindi niya sinabi sa kahit sino. Sa halip, mas naging malapit siya kay Elmo, parang gusto niya itong bantayan, alagaan, o baka pigilan. Isang gabi, habang maagang natulog si Doña Viring, may narinig si Elmo mula sa kwarto nito. Kaluskos. At mga bulong.
Parang may kausap ang Donya pero wala namang ibang tao roon. Sumilip siya sa pintuan, at sa liwanag ng kandila, nakita niya ang isang nilalang na may mahahabang kuko, baluktot na katawan, at mapupulang mata, nakatayo sa tabi ng kama ng Donya. Hindi ito natatakot. Sa halip, ngumiti pa ito sa Donya at sabay sabing malapit na. Napaatras si Elmo. Muntik na siyang mapasigaw pero natakpan niya ang sarili niyang bibig. Nang lingunin niya ulit, wala na ang nilalang. Tahimik ulit ang gabi. Pero mula noong gabing iyon, nagsimula ng mabulok ang mga alagang hayop sa hasyenda. Namatay ang kabayo, nalunod ang baka, at ang mga manok ay naglaho isang gabi. Sabi ng mga tao, may nilalang na bumalik yung dati nang naninirahan sa lupain iyon bago pa ipinatayo ang hasyenda. At si Elmo, lalo siyang binabangungot. Minsan, nagigising siyang may putik sa paa, parang naglakad-lakad sa bukid habang tulog. Minsan, may mga gasgas siya sa braso na hindi niya alam kung saan galing. At may isang gabi, nakita siya ni Isa na nakatayo sa tapat ng kwarto ng Donya, nakatitig lang, parang walang malay. Elmo, mahinang tanong ni Isa. Hindi sumagot ang bata. Dahan-dahan itong lumingon at ang mga mata nito, sa loob ng ilang segundo, ay naging pula. Simula noon, isang tanong na ang paulit-ulit na bumabalot sa buong hasyenda. Sino ba talaga si Elmo? At isang gabi, habang bumabagyo, at ang lahat ay natutulog, biglang nagising si Donya Viring sa isang malamig na hininga sa kanyang batok. Sa dilim ng kwarto, may naramdaman siyang presensyang matagal na niyang kinalimutan, isang bagay na minsang nakipagkasundo sa kanya, kapalit ng yaman at kapangyarihan. Pero ngayon, dumating na ang singil. At sa paanan ng kama niya may batang nakaupo. Nakangiti. At gutom. Sa mga sumunod na araw matapos ang gabing nakita ni Elmo ang nilalang sa kwarto ni Donya Viring, tila nagbago ang hangin sa buong hasyenda. Ang mga punong dati luntian ay unti-unting nalalanta, ang hangin ay naging malamig kahit tirik ang araw, at ang mga kasambahay ay unti-unting nagiging iritable, parang may pangamba na hindi nila maipaliwanag. Si Elmo, sa kabila ng katahimikan niya, ay unti-unti ring nababago. Lalong lumalalim ang kanyang mga panaginip, mga imahe ng apoy, mga matang pulang-pula, at tinig ng isang babae na paulit-ulit na sinasabi, "Hindi mo matatakasan ang dugo mo, Elmo." Isang hapon, habang nagwawalis sa likod ng hasyenda, napansin ni Isa si Elmo na tila may inaakyat sa puno ng duhat. Nasa itaas siya, hawak ang isang lumang kahoy na tila ba sinasadya niyang hukayin mula sa likod ng pinakapuno. "Elmo! Baka mahulog ka," sigaw ni Isa. Hindi siya sumagot. Pero nang bumaba siya, bitbit niya ang isang bagay, isang lumang kahon na balot sa mga tuyong dahon at pinaghirapang tanggalin sa lupa. Pagkabukas nila ng kahon, tumambad ang isang lumang kampanilya, itim ang tunog, may ukit na mga sulat na hindi nila maunawaan, at sa gitna nito, may maliit na batong berde na tila naglalaman ng liwanag. Nang hawakan yun ni Elmo, bigla siyang napaatras, parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang palad. Mula sa kahon, lumabas ang isang manipis na usok na agad naglaho sa hangin. Mukhang mutya yan, bulong ni Isa. Parang may binabantayan. Hindi nila alam, ngunit ang mutyang iyon ang nagsilbing selyo ng isang matandang kasunduan, isang lihim na itinago ng pamilya ni Donya Viring sa loob ng mahigit isang siglo. At sa paglabas nito, isang puwersa ang muling nagising. Kinagabihan, hindi mapakali si Elmo. Napansin ni Isa ang pamumula ng kanyang mga mata, ang pawi sa kanyang noo kahit malamig ang paligid. Sa sobrang pag-aalala, ipinagtapat ni Isa kay Mang Tasyo ang lahat, mula sa kakaibang galaw ni Elmo hanggang sa mutyang nakuha nila. Matapos ang ilang oras, dumating si Mang Tasyo sa hasyenda. Dala niya ang isang lumang aklat na balot ng alikabok at isang kahoy na baston na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Matagal ko nang kinukutuban. Hindi lang basta bata si Elmo. May lahi siya, lahing hindi na dapat nabubuhay sa panahong ito, bulong niya habang pinagmamasdan si Elmo, na nooy tila nawawala sa sarili. Anong lahi po? Tanong ni Isa. Lahi ng mga anak ng gabi, mga nilalang na isinumpa ng langit, dahil sa kanilang pagkagahaman sa dugo at kapangyarihan. Pero may ilan sa kanila, mga tinatawag na anak ng liwanag, na may pusong kayang pumili. At mukhang isa si Elmo sa kanila. Dito na nagsimulang magbago ang lahat.
Ipinagtapat ni Mang Tasyo na minsan na siyang sumama sa isang lihim na samahan ng mga albularyo, babaylan, at mga tagapangalaga ng sinaunang kaalaman. Noong kabataan ni Doña Viring, may nangyaring sakuna sa bayan, mga batang biglang nawawala, mga hayop na kinakatay sa gabi, at mga aninong lumilipad sa dilim. Ang lahat ng ito ay tumigil nang biglaring umaman ang pamilya ng Donya, parang binili ang kapayapaan ng bayan kapalit ng isang kasunduan. At si Elmo. Anak siya ng isang babae na minsang nanilbihan sa hasyenda. Hindi alam ng karamihan, pero ang babaeng iyon ay isang dalagang ipinaglihi sa dilim, may lahing aswang. Pinatay siya sa utos ng matandang Donya ng mabuntis, dahil natakot ang matriarka sa kung anong nilalang ang maipapanganak nito. Pero nakatakas ang sanggol, si Elmo. Iniligtas ng isang diwata sa bukid at dinala kay Mang Tasyo. Pinalaki ko siyang parang normal na bata. Akala ko, kapag malayo siya sa takot at galit, baka lumago siyang walang dilim sa puso. Pero nang bumalik siya rito, muling nagising ang dugo sa loob niya, paliwanag ni Mang Tasyo. May paraan po ba para hindi siya maging isa sa kanila? Halos pabulong na tanong ni Isa, na ngayon ay hawak na ang kamay ni Elmo. Meron, sagot ng matanda. Pero kailangan niyang harapin ang sarili niya. At kailangan niyang piliin kung siya ba ay magiging tagapagdala ng sumpa o tagaputol ng kadena. Dinala ni Mang Tasyo si Elmo sa isang lihim na kuweba sa likod ng bundok, kung saan naroroon ang matandang albularyo, isang bulag na lalaki na sinasabing tagapangalaga ng mga sagradong bagay. Doon, ipinakita sa kanila ang isang kabibe ng ginto, isang banal na bagay na kayang sumipsip ng kasamaan sa loob ng isang nilalang, pero may kapalit, sakit, alaala, at panghabang buhay na pag-iisa. Hindi ka pa handa, bulong ng matanda kay Elmo. Pero darating ang araw na pipili ka. Hindi dahil sinabihan ka, kundi dahil ikaw mismo ang gustong pumili. Pagbalik nila sa hasyenda, mas naging mailap si Elmo. Tila may gumugulo sa isipan niya. Minsan, nakikita siyang nakatingin sa buwan, umiiyak nang hindi alam kung bakit. Minsan naman, bigla na lang siyang mawawala at matatagpuan sa gilid ng ilog, basa ang katawan pero hindi alam kung paano napunta roon. Lalo ring lumala ang lagay ng Donya. Nagsimula siyang makakita ng mga anino sa salamin, may mga sugat siyang naglalabasan sa katawan na hindi maipaliwanag ng doktor. Hindi na siya makatulog, at tuwing gabi, sinisigaw niya ang pangalan ng babaeng dating nanilbihan sa kanya, ang ina ni Elmo. Bumabalik sila, babawiin nila ang ipinagkait ko, bulalas niya minsan habang nagwawala sa gabi. Samantala, si Isa naman ay pilit na pinapalakas ang loob ni Elmo. Ginuguhit niya ang mga panaginip ni Elmo sa papel, inaalala ang bawat detalye, mga pulang mata, dilaw na ilaw, puno na may mga paldang nakasabit, at isang babaeng nakatayo sa ilalim ng ulan na tila hinihintay siya. Siguro siya ang nanay mo, bulong ni Isa isang gabi. Siguro, tinatawag ka niya kasi may gusto siyang ipaalam. Hindi para sirain ka, kundi para protektahan. Pero hindi alam ni Elmo kung alin ang totoo, ang boses sa kanyang puso na nagsasabing siya'y nilalang ng kadiliman, o ang kamay ni Isa na pilit siyang hinahatak pabalik sa liwanag. Sa gitna ng lahat ng ito, isang gabi, habang binabagyo ang buong hasyenda, biglang nawala ng kuryente. Tumakbo si Isa sa kwarto ni Elmo, pero wala siya roon. Bukas ang bintana. Basa ang sahig. At sa mesa, naiwan ang lumang kampanilya, at sa tabi nito, isang punit na pahina mula sa aklat ni Mang Tasyo. Ang mutya ng gabi ay selyo ng sumpa at susi ng kalayaan. Ang pipili ay hindi yaong may dugo ng dilim, kundi yaong handang magdusa para sa liwanag. At mula sa labas ng bintana, narinig ang isang mahinang kampanilya at isang tinig na hindi na kayang tawagin kung tao pa ba o hindi. Elmo, oras na para pumili. Umuulan ng malakas ng gabing iyon. Tumutulo ang tubig mula sa sirang alulod ng hasyenda, at ang bawat patak sa bubong ay parang mga yabag ng mga kaluluwang matagal nang hindi nananahimik. Basang-basa ang sahig ng kwarto ni Elmo. Nakabukas ang bintana. Wala siya. Takot na takot si Isa. Tinawag niya si Mang Tasyo at agad silang naghanap sa paligid. Sa ilalim ng ulan, naramdaman ni Isa ang kaba, hindi lang dahil nawawala si Elmo, kundi dahil may kakaibang lamig sa hangin. Isang lamig na hindi dala ng ulan, kundi ng presensya. Presensyang tila nakatingin, nagmamasid, at nag-aabang. Samantala, si Elmo ay nasa gubat na nasa likod ng hasyenda.
Walang sapin sa paa, nanginginig sa lamig pero hindi niya iniinda. May boses siyang sinusundan, boses ng isang babae. Malumanay. Pamilyar. Anak, halika na. Huwag ka nang matakot. Nandito lang ako, tumigil siya sa ilalim ng punong sampalok. Doon niya unang nakita ang anino ng isang babae. Mahaba ang buhok, nakaputi at hindi lumulubog sa putik. Lumapit siya, nanginginig ang katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang sakit na matagal nang hindi niya tinanggap. Nanay, mahinang tanong niya. Ngumiti ang nilalang. Pero ang ngiting iyon ay hindi ng isang ina, kundi ng isang nilalang na matagal nang naghihintay. Ikaw ang susunod. Ikaw ang tagapagmana. Ang dugo mo, Elmo, hindi mo yan matatanggihan. Napaatras si Elmo. Biglang sumakit ang ulo niya. Dumaan sa alaala niya ang mga imaheng hindi niya naalala noon, isang babae na umiiyak habang nakatali sa puno, isang matandang babae na nagbibigay ng utos, at isang tinig na nagsusumamo habang binabagtas ang kabubatan. Iligtas mo ang anak ko, itago mo siya kahit sa anino. Bumagsak siya sa lupa. Umiiyak. Galit. Litong-lito. Ayoko, hindi ako masama, hindi ako kagaya ninyo. Bigla siyang tinamaan ng malamig na hangin at sa harap niya nagbago ang anyo ng babae. Ang maputing kasuotan ay naging itim na balat. Ang mahaba niyang buhok ay naging parang mga ugat na gumagapang sa ere. At ang mga mata niya pula. Sobrang pula. Hindi mo kami matatakasan, Elmo. Dahil kahit ikaw ay itinatwa nila, ako ang lumikha sa'yo. At sa gabing ito, magsisimula na ang pagbabalik. Mula sa mga likod ng puno, nagsilabasan ang mga anino. Mga nilalang nakulubot ang balat, may mahahabang kuko, at mga mata na parang walang kaluluwa. Isa-isa silang lumapit kay Elmo. Napapikit siya, handang tanggapin ang kahit anong parusa. Pero bago sila makalapit, isang malakas na liwanag ang tumama sa gitna ng gubat. Parang sinag ng buwan na pinatulis sa pamamagitan ng panalangin. At sa gitna ng liwanag na iyon, lumitaw si Mang Tasyo, bitbit ang kanyang baston, at sa kabilang kamay, ang mutyang nakuha nila mula sa kahon. Hindi pa siya sa inyo, sigaw ng matanda. Hindi pa siya handang pumili, kaya wala kayong karapatan. Nagsitakbo ang mga anino, sumigaw at naglahos sa dilim. Naiwan si Elmo sa lupa, umiiyak, hawak ang dibdib. Nilapitan siya ni Mang Tasyo at niyakap. Bakit ako? Tanong ni Elmo sa pagitan ng hikbi. Bakit ako isinilang kung ganito rin lang pala ang tadhana ko? Tahimik lang si Mang Tasyo. Hinaplos niya ang ulo ng bata, at saka bumulong, kasi minsan, ang ilaw ay nanggagaling sa pinakamadilim na bahagi ng mundo. Nang makabalik sila sa hasyenda, hindi agad nakatulog si Elmo. Sa isang sulok ng kanyang isipan, naroon pa rin ang tinig ng babaeng nagpakilalang ina niya. Ang panunukso ng kapangyarihan. Ang paanyaya ng pagiging tunay. Kinabukasan, dumating si isa sa kanyang kwarto. May dala siyang gatas at tinapay. Kumain ka muna, sabi nito. Alam kong pagod ka. Tahimik lang si Elmo. Hindi niya magawang tumingin ng diretsyo sa mata ng kaibigan. Pasensya ka na, isa, bulong niya. Kung alam mo lang kung anong klase talaga ako, baka hindi mo na ako tignan. Umupo si isa sa tabi niya. Hinawakan ang kamay ni Elmo. Alam ko kung sino ka. At hindi ako natatakot sa iyo. Natatakot lang ako sa ideyang pinipilit mong panindigan ang pagkataong hindi mo naman ginusto. Nag-init ang mata ni Elmo. Muling tumulo ang luha. Lahat ng iniwan ako kahit ang nanay ko. Lahat sila tinanggihan ako. Siguro kasi alam nilang hindi ako normal. Alam nilang may kadiliman sa akin. Siguro, sagot ni isa. Pero kahit may kadiliman sa'yo, ikaw pa rin ang may hawak ng susi. Kahit sinong may anino, may kakayahang pumili kung saan siya tatayo, sa liwanag o sa dilim. Mula sa araw na yon, nagsimula ang pagbabagong hindi agad halata, pero unti-unting humuhubog sa loob ni Elmo. Tuwing gabi, tinuturuan siya ni Mang Tasyo ng mga orasyon, ng mga pangontra, at ng paraan kung paano pigilan ang pagsibol ng kanyang tunay na anyo. Pero mahirap. Sa tuwing tinatawagan siya ng kanyang dugo, sumasakit ang katawan niya. May mga oras na hindi siya makagalaw, parang may nag-umpugang apoy sa loob ng kanyang kalamnan.
At habang siya'y nag-aaral, dumarami rin ang mga kakaibang pangyayari sa hasyenda. Isang kasambahay ang biglang nabulag matapos makakita ng aninong may pakpak sa tapat ng bodega. Isang gabi, natagpuan ng hardinero na wala sa sarili, paulit-ulit lang na binibigkas ang, bumalik na sila, si Doña Viring naman, lalong nawawala sa sarili. Nilalag na tuwing gabi, at kung minsan, sumisigaw ng mga pangalan ng matagal ng patay. Sa isang pagkakataon, napagkamalan niyang si Elmo ay ang dating babae na pinatay niya, at sinaksak nito ang salamin ng tokador habang sinisigawan si Elmo ng, "Lumayo ka! Demonyo ka!" Dahil dito, napilitan si Mang Tasyo na ilipat muna si Elmo sa isang maliit na bahay sa tabi ng sapa. Mas ligtas doon. Mas malayo sa galit ng Donya at sa mga matang maaaring mapanghusga. Doon rin nila itinago ang mutya at ang kampanilyang sumasagisag sa panawagan ng dilim. Pero kahit malayo sa hasyenda, hindi pa rin siya ligtas. Isang gabi, habang nag-iisa si Elmo sa kubo, may narinig siyang pagaspas ng pakpak. Sa labas, may tatlong nilalang na may matatalim na pakpak at humahalinghing na parang kabayo. Naghahanap sila. Lumalapit. Unti-unting binubuksan ang pinto. Si Elmo, takot na takot. Hindi niya alam kung lalaban siya o tatakbo. Ngunit habang naglalakad ang mga nilalang palapit, bigla niyang naramdaman ang pag-init ng mutya sa kanyang dibdib. Kinuha niya ito at agad siyang napaligiran ng malamlam na liwanag. Hindi ito sapat para pumatay, pero sapat para ilayo ang mga anino. "Babalik kami, Elmo," sigaw ng isa sa mga nilalang bago ito naglaho. "Sa susunod, hindi na kami magtatanong. Kukuhanin ka na namin." Nang dumating si Mang Tasyo at isa kinabukasan, nadatnan nila si Elmo na nakaupo sa tabi ng ilawan. Maputla pero gising. At sa kanyang mga mata may halong takot at tapang. Unti-unti, nauunawaan na niya ang papel na dapat niyang gampanan, hindi bilang nilalang ng gabi, kundi bilang bantay ng liwanag. Pero sa puso niya, may sugat pa ring bukas, sugat ng pagkalito, ng sakit, at ng pag-iisa. Sapagkat kahit alam na niya kung sino siya, hindi pa rin niya alam kung paano niya tatapusin ang kwentong ito. At sa dilim ng gabi, habang umiihip ang malamig na hangin, narinig muli ni Elmo ang tinig ng babaeng tumatawag sa kanya. "Anak, darating ang araw. Ikaw ang huling selyo. At kapag bumukas ka, walang makakapigil." Hindi na naging tahimik ang mga gabi simula nang muling bumalik ang mga nilalang sa kubo. Araw-araw may kakaiba. May mga ibong itim na pumaparada sa bubong, mga aso na biglang umaalulong sa hating gabi, at kung minsan, may mahahabang gasgas sa pinto ng kubo, parang may matutulis na kuko na sinusubukang buksan ito mula sa labas. Gabi-gabi na lang, mahinang bulong ni Elmo habang nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang mutya. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi dahil sa lamig, kundi sa takot na unti-unti nang lumalapit ang katotohanan, isang laban na hindi na niya matatakasan. Si Isa ay laging nasa tabi niya. Kahit minsan ay nahuhuli niyang nangingilid ang luha ng dalaga habang pinupunasan ang kanyang mga sugat, hindi siya umaalis. "Hindi mo kailangang daanan to mag-isa," laging paalala ni Isa. Pero alam ni Elmo, kahit anong lakas ni Isa, hindi nito kayang tanggapin lahat ng bigat ng kanyang dinadala. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy ang kanilang paghahanda. Araw-araw silang tinuturuan ni Mang Tasyo ng mga orasyon at sinaunang dasal na panlaban sa mga nilalang ng dilim. Pinag-aralan ni Elmo kung paano gamitin ang mutya, paano ito painitin gamit ang panalangin, paano ito maglabas ng liwanag kapag dinapuan ng takot. Pero kahit na may gabay, ramdam ni Elmo na may kulang. Hindi niya pa rin mapakawalan ang takot sa sarili niya. Dahil sa bawat galaw ng kanyang kamay, bawat pagsigaw niya ng orasyon, ramdam niyang may bahagi sa loob niya na humihila pabalik, bahagi ng dugo niya, ng lahi niya, na tila gustong yumakap sa kadiliman. Isang hapon habang nag-ensayo, biglang tumigil sa ere ang hangin. Tumahimik ang paligid. Pati ang mga ibon sa puno ay tila napilitang tumigil sa paglipad. Napatayo si Mang Tasyo, hawak ang kanyang baston, at napatingin sa kanluran. May dumating, bulong niya. Mula sa kakahuyan, may dumaan na malakas na hangin, mainit, mabigat, parang may dalang apoy. Pagkatapos nito, nakita nila ang mga halamang parang nalanta, ang mga dahon naging itim, at ang hangin ay may amoy ng nabubulok na laman.
Nakapasok na sila sa hangganan ng lupa, paliwanag ni Mang Tasyo. Binubura na nila ang mga panangga. Unti-unti. Tahimik. Pero mabilis. Kinagabihan, may nangyaring mas malala. Habang natutulog si Elmo at isa sa loob ng kubo, bigla silang nagising sa malalakas na tunog, parang mga kuko na kumakalmot sa bubong. Maya-maya, narinig na nila ang kaluskos sa paligid, mga aninong gumagapang sa labas. Hinawakan ni Elmo ang mutya, sabay sumigaw ng orasyon. Sa isang iglap, sumabog ang liwanag mula sa loob ng mutya. Napatigil ang kaluskos, at ilang segundo ang lumipas bago muli nilang narinig ang isang malalim na boses mula sa labas, Elmo. Hindi mo kami kailangang labanan. Bahagi ka namin. Ibalik mo ang mutya. Bumalik ka sa kung saan ka nararapat. Hindi ako isa sa inyo, sigaw niya, nanginginig pero matatag. Hindi ka pa buo, Elmo. Ang buong ikaw ay nasa dilim. Tumahimik ulit ang gabi. Pero hindi ang mga puso ni na Elmo, Isa, at Mang Tasyo. Nagsimula na talaga ang pagsalakay. At ito'y hindi na magtatagal. Mula noon, araw-araw na silang gumigising ng maaga para maghanda. Si Elmo ay natutong gumawa ng mga anting-anting, at si Isa ay gumuguhit ng mga sagradong bilog sa sahig ng kubo gamit ang abo at asin. Sa mga oras na yon, kapwa nilang sinusubukang itago ang takot na patuloy na sumisingit sa kanilang mga puso. Ngunit may mga gabi ring hindi sila nakakatulog. Lalo na si Elmo. Tuwing pipikit siya, bumabalik ang mga alaala, ang babaeng tumawag sa kanya, ang imahe ng kanyang ina na nakatali sa puno, at ang tinig na nagsasabing, ikaw ang huling selyo. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun. At ayaw niyang itanong kay Mang Tasyo, baka hindi niya kayanin ang sagot. Isang araw, habang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng balite, nagtanong si Isa sa kanya, Elmo, kung darating ang araw na kailangan mong lumaban pero kapalit nito, kailangan mong isuko ang sarili mo gagawin mo. Hindi agad siya nakasagot. Pinagmasdan lang niya ang mutya sa palad niya at ang bahagyang pagkupas ng liwanag nito. Hindi ko alam, sagot niya sa wakas. Dahil hindi ko pa rin alam kung sino talaga ako. Lumipas pa ang ilang araw. Isang gabi, bigla silang ginising ni Mang Tasyo. Tara. Kailangan niyong makita to, utos niya. Dinala niya sila sa burol sa likod ng bukid. Mula roon, tanaw nila ang bayan at sa gitna nito, ang ilog na dumadaloy sa gilid ng gubat. Ngunit sa gabing iyon, hindi tubig ang bumabagtas sa ilog kundi anino. Itim. Malapot. Gumagapang. Umiikot sa buong lugar. Anino ng gabi, sabi ni Mang Tasyo. Ang hudyat na malapit na ang pagpasok ng tunay na dilim. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Isa, nanginginig. Kapag tuluyan ng bumalot ang anino sa bayan, mawawala ang mga panangga ng liwanag. Doon nila isasagawa ang pagbubukas ng huling selyo. At kapag nagbukas yon, ikaw ang magiging pintuan, Elmo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elmo. Pintuan? Ako? Sagot ni Mang Tasyo. Hindi lang basta kalahating nilalang ang dugo mo. Ikaw mismo ang sisidlan ng sumpang isinara noon pa, isang sumpang pinagbayaran ng buhay ng ina mo at ng maraming iba pa. At kung magtagumpay sila, ikaw ang magiging daan ng pagbabalik nila sa mundo ng tao. Hindi siya nakasagot. Napaluhod na lang siya sa lupa, tinatakpan ang mukha. Ayoko na, pagod na ako. Wala na akong gustong pasukin na laban. Gusto ko lang tahimik na buhay. Yung walang tinig sa ulo ko, walang dugo sa palad ko, lumapit si Isa. Yumakap sa kanya. Walang sinabi. Pero sapat ang yakap na yon para kahit paano, mapawi ang panginginig niya. Kinabukasan, wala na ang itim na agos sa ilog. Pero nanatili ang bigat sa paligid. Ang mga tao sa bayan ay nagsimulang makaranas ng mga pangyayari na hindi maipaliwanag, mga nawawalang hayop, mga batang umiiyak sa gitna ng gabi, at ang mga ilaw sa post na sabay-sabay namamatay tuwing 10:00 ng gabi. Sinisimulan na nila ang paghahanda, bulong ni Mang Tasyo. At ikaw, Elmo, kailangan mo nang magpasya. Pero si Elmo ay parang nahahati sa dalawa. Sa isang banda, gusto niyang lumaban, tapusin ang lahat, protektahan si Isa, si Mang Tasyo, ang bayan.
Pero sa kabilang banda, naroon pa rin ang sakit ng pagiging ampon, ng pagtakwil, ng pagiging kakaiba. At sa pinakailalim ng lahat ng ito, may tinig pa ring bulong ng bulong, hindi mo sila kailangan. Tanggap ka namin. Dito ka kabilang. At sa gabi ng ikapitong araw, sa gitna ng katahimikan, biglang kumulog. Walang kidlat, pero may isang malakas na alingawngaw na nagmula sa ilalim ng lupa. Nanginig ang kubo. At sabay-sabay silang napatingin sa may pintuan, kung saan dahan-dahang bumukas ang sarili nitong kahoy na pinto, at may malamig na usok na pumasok, kasabay ng isang amoy ng bulok na laman. Elmo, tawag ng boses mula sa dilim. Panahon na. At sa sandaling iyon, alam niyang wala na siyang oras. Walang nagsalita. Sa pagpasok ng malamig na usok sa kubo, parang tumigil ang mundo. Ang apoy sa ilawan ay nanginig, ang mga sagradong bilog na iginuhit ni Isa sa sahig ay bahagyang naglaho, at ang mutya sa kamay ni Elmo ay biglang lumiwanag, pero hindi sapat para itaboy ang presensya sa labas. Panahon na muli ang bulong. Hindi malakas, pero sapat para yumanig ang dibdib ni Elmo. Tumayo si Mang Tasyo, itinutok ang kanyang baston sa pintuan. Hindi pa. Hindi pa siya handa, sigaw niya. Ngunit hindi na lang basta usok ang nasa labas. May mga aninong nagkakahugis, may mga matang naglilitawan mula sa dilim. 1, 2, 3, 10, 20. Mga nilalang na hindi na umano, hindi na hayop. Parang mga bangkay na muling binuo gamit ang sigaw ng mga nilimot. Agad hinila ni Isa si Elmo. Dito ka. Sa gitna ng bilog. Pero nang ilagay siya sa gitna ng sagradong bilog, hindi na ito umilaw. Bakit? Bakit hindi ito gumagana? Biglang lumingon si Mang Tasyo. Napapikit. Hindi maaari ba, bulong niya, halos hindi marinig. Elmo, tinig ni Isa, nanginginig. Sabihin mo may ginawa ka ba? Pero bago pa siya makasagot, biglang nanghina si Elmo. Parang may kumalas sa loob niya. Napatigil siya sa paghinga. At sa kanya naalala, 1 linggo na ang nakaraan, may gabing bumangon siya habang natutulog, pinanaginipan niyang may tinig na nagsasabing, ibalik mo ang mutya sa lupa. At nang magising siya, may putik sa kanyang palad, at ang mutya ay nawawala. Kinabukasan, nakita niya itong muli sa ilalim ng kanyang banig, akala niya ay normal lang. Pero ngayon, ramdam niyang may nagbago. Parang hindi na yon ang orihinal na mutya. May gumalaw sa mutya, sabi ni Mang Tasyo. May nanghimasok. Hindi ko sinasadya, bulong ni Elmo. Hindi ko alam kung paano pero parang may gumalaw sa akin habang tulog ako. Biglang napuno ng iyak at ingay ang labas. Umuulan ng bato sa bubong, may mga tinig na humahagik-hik sa hangin. At mula sa pintuan, may isang nilalang na dahan-dahang lumakad papasok, isang babae. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, at ang mga mata parehong kay Elmo. Sa wakas, magkaharap rin tayo, anak, sabi niya. Nanay. Ngunit hindi ngiti ang bumungad sa mukha ng babae. Galit. Lungkot. At isang uri ng sakit na parang matagal ng kinimkim. Akala mo ba't iniwan kita? Tanong ng babae. Hindi ako pinatay ng donya. Pinagtangkaan nila akong sunugin, itapon. Pero hindi ako namatay. Sinumpa ako. At sa sumpang iyon, itinago nila ako sa pagitan ng dalawang mundo. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik hanggang sa ikaw mismo ang bumawi sa mutya. Anak, ikaw ang tumanggal sa selyo. Tumigil ang mundo ni Elmo. Ako? Sagot ng babae. At ang mas masakit pa, ang kaibigan mo, si Isa, alam ang totoo. Napalingon si Elmo. Anong ibig mong sabihin? Napatingin si Isa kay Mang Tasyo, pilit na umiwas ng tingin. Hindi ko sinadya. Hindi ko kayang sabihin mo na, utos ni Elmo, mahina pero matalim. Huminga ng malalim si Isa. Bago pa man kita makilala, kilala na kita. Isinama ako ng lola ko noon sa isang ritual sa bundok. Sabi niya, darating ang isang nilalang na may dugo ng liwanag at dilim. Sabi niya, huwag akong lalapit. Pero nung nakita kita, hindi ko kayang iwasan. Kaya ako pumunta sa hasyenda. Para makita kung totoo ang hula. Ginamit mo ako. Hindi, sabay luha niya. Nagpunta ako dahil sa takot.
Pero nanatili ako dahil totoo ang naramdaman ko. Kaibigan kita, Elmo. Hindi lang bilang bahagi ng hula. Bilang ikaw. Bilang taong gusto kong iligtas kahit masaktan ako. Napatigil si Elmo. Ang gulo. Sa isang iglap, lahat ng tiwala niyang inipon ay biglang nabasag. At sa harap niya, ang ina niyang inakalang patay na, ngayon ay sinisisi siya sa pagbukas ng pinto. Paano ko lalabanan ang dilim, bulong ni Elmo, kung kahit ang liwanag ay hindi ko na mapagkatiwalaan? Tumawa ang nilalang sa labas. Dahil hindi mo naman dapat labanan, anak. Yakapin mo. Yakapin mo kung sino ka. Dahil sa oras na tanggapin mo ang kapangyarihang iyan lahat sila, luluhod sa harap mo. Biglang napunit ang kisam ng kubo. Pumasok ang isang nilalang na may pakpak, may dalawang mukha, isa'y bata, isa'y matanda. Ito ang bantay ng pagitan ng mga mundo, at sa pagpasok nito, bumaligtad ang lupa sa paligid. Napatalsik si Mang Tasyo at Isa. Napatayo si Elmo sa gitna ng gulo, at sa kanyang dibdib, muling umilaw ang mutya, pero ngayon, kulay abo. Hindi puti, hindi pula, kundi kulay ng alikabok, kulay ng gitna. At kapag sumiklab ang huling gabi, sabi ng ina niya, ikaw ang magiging pintuan. Ikaw ang magiging simula. Pero anong katapusan? Tanong ni Elmo. Hindi sumagot ang ina. Tumalikod dito at nilusaw ang sarili sa usok. Naiwan si Elmo sa gitna ng kubo, ang mundo sa paligid niya ay gumuguho. Sa kanyang puso, may apoy na gustong kumawala, ngunit may takot pa ring pumipigil. Lumapit si Isa, sugatan, nangingiyak. Patawad pero hindi pa huli ang lahat. Lumapit din si Mang Tasyo, halos hindi na makatayo. Piliin mo pa rin, Elmo. Kahit gaano kadilim ang paligid, ikaw pa rin ang may huling salita. At sa sandaling iyon, parang biglang tahimik ang lahat. Tumigil ang ulan. Tumigil ang hangin. At sa gitna ng katahimikan, muling nagsalita ang tinig na noon pa'y nasa loob ng kanyang isipan. Ang huling gabi ay darating hindi para sirain ka, kundi para ipaalala kung sino ka. At sa huling tanong, ikaw lang ang makakasagot. At sa labas ng kubo, nagsimula ng bumuo ng hugis ang mga anino, isang dambuhalang nilalang, gawa sa katawan ng mga dating nilamon ng dilim, at ang puso nito ay umiilaw kulay abo. Tulad ng mutya. At sa tingin ni Elmo, ang hugis nito ay tila hugis ng sarili niyang anino. Ang hangin ay huminto. Sa harap ni Elmo, unti-unting lumilitaw ang hugis ng dambuhalang nilalang, isang anyo na tila gawa sa usok, alikabok, at mga aninong umiiyak sa katahimikan. Sa gitna ng dibdib nito, may pulang ilaw na tumitibok. At sa bawat pintig, parang may daan-daang tinig na dumadagundong sa kalangitan. Si Mang Tasyo ay halos hindi na makatayo. Si Isa ay hawak ang sugatang braso, pero hindi bumibitaw sa panonood kay Elmo. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pananampalataya sa kanya, sa huling desisyong gagawin niya. Tumayo si Elmo sa gitna ng wasak na bilog ng panangga. Ang mutya sa kanyang palad ay kumikislap ng kulay abo, parang sinusubukang pumili kung saang panig siya lulugar. Sa loob niya, naroon pa rin ang tinig ng kanyang ina. Bumalik ka sa amin, ikaw ang anak ng gabi. Hindi ka nila kailanman tatanggapin. Ngunit kasabay ng tinig ng dilim, naaalala rin niya ang yakap ni Isa, ang pangaral ni Mang Tasyo, at ang mga gabing ginugol niya na sinusubukang maging mabuting tao kahit hindi niya maintindihan kung sino siya talaga. Hindi ako pipili ng panig, bulong niya sa sarili. Ako ang magiging tulay. Umugong ang lupa nang biglang sumugod ang dambuhalang nilalang. Sa bawat hakbang nito, gumuguho ang lupa, nababasag ang mga puno, at ang langit ay tila lumuluha ng mga itim na patak ng ulan. Sa sobrang lakas ng presensya nito, napaluhod si Isa. Si Mang Tasyo ay tinamaan ng hangin at nawalan ng malay. Ngunit si Elmo ay nanatiling nakatayo. Hawak ang mutya, itinaas niya ito sa ere at sumigaw ng orasyon. Hindi tulad ng dati, ngayon ay hindi salita ng liwanag o dilim ang kanyang sinambit, kundi ang wika ng pagitan, ang wikang matagal ng kinalimutan ng parehong panig. Bumukas ang lupa sa paanan ng dambuhala. Isang malakas na sigaw ang lumabas mula sa tiyan nito, at sa isang iglap, napalibutan sila ng liwanag na kulay abo, hindi puti, hindi itim, kundi gitna. Isang kulay na walang panig, kundi katotohanan. Ang mutya sa kamay ni Elmo ay biglang sumabog ng liwanag.
Ang katawan niya ay binalot ng liwanag at usok, tila nagiging isa siya sa kapangyarihang dati sinusubukan niyang pigilan. Sa mga mata niya may luha, hindi ng takot, kundi ng pagpayad. Hindi siya lumalaban para lang manalo. Lumalaban siya para ipaglaban ang karapatang pumili, ang karapatang hindi maging alipin ng dugo. Kung ako ang pintuan, ako rin ang magsasara nito, sigaw niya. Sa isang iglap, lumipad siya patungo sa dibdib ng dambuhala. Tinusok niya ang mutya sa pulang liwanag sa gitna ng nilalang. Pumutok ang apoy. Umikot ang hangin. Ang lupa ay gumalaw na parang may lindol. Mula sa katawan ng halimaw, sumisigaw ang libu-libong tinig, parang nagmamakaawa, parang nagagalit. Ngunit habang nilalamon ng liwanag ang katawan ng dambuhala, may isang bahagi sa loob nito ang biglang nagpakita kay Elmo, isang imahe ng isang batang umiiyak, nakakulong sa loob ng kadiliman. At doon niya naintindihan, ang dambuhalang ito ay hindi lang nilalang, kundi kaluluwa ng lahat ng pinatay, isinumpa, at tinanggihan ng mundo, kabilang na ang kanyang ina. Mahal mo pa rin siya, bulong ng tinig sa loob niya. Sagot niya. Pero hindi ako mamumuhay sa galit. Hawak ang mutya, niyakap ni Elmo ang liwanag. Sumabog ito. Sa gitna ng putok ng enerhiya, naramdaman niya ang hapdi, ang lungkot, at ang mainit na kirot ng pagpapaalam. Isang parte ng kanyang sarili ang nawala, ang bahagi na gusto lang tumakas. Ngayon, pinili niyang manatili. Kahit masakit. Kahit mahirap. Maya-maya, tahimik na ang lahat. Nang magmulat si Isa, nakita niya si Elmo, nakaluhod, sugatan, ngunit buhay. Ang langit ay muling naging asul, at ang hangin ay malamig pero hindi na mabigat. Ang mutya ay nawalan na ng ilaw. At ang lupa ay muling naghilom. Natapos na ba? Tanong ni Isa, lumapit at niyakap si Elmo. Hindi pa, sagot ni Elmo. Pero napigilan ko silang makapasok. Sa ngayon. Anong ibig mong sabihin? Ang pinto ay nandito pa rin sa akin. Hindi na nila ako kontrolado, pero bahagi pa rin ako ng kwento nila. Hanggang sa tuluyang mawala ang kadiliman, kailangan kong maging tagabantay. Hindi mo kailangang gawin to mag-isa, sagot ni Isa. Ngumiti si Elmo. Ngiting may lungkot, pero may kapayapaan. Baka hindi. Pero alam kong kahit mawala ang liwanag, may mga taong tulad mo na hinding-hindi titigil sa paghawak sa akin. Lumapit si Mang Tasyo, hawak ang dibdib, pero may ngiti sa labi. Hindi ako nagkamali, Elmo. Ikaw ang anak ng liwanag at dilim. Pero higit doon ikaw ang anak ng pagpili. Muling natahimik ang paligid. Naglakad silang tatlo paalis sa kubo, papunta sa hasyenda. Ang dating malamig na hangin ay tila may init na muli. At sa malayo, naririnig na ang huni ng mga ibon, tanda ng pagbalik ng buhay. Ngunit bago sila makatawid ng tulay, napalingon si Elmo. Sa kabilang gilid ng sapa, may nakatayong babae. Maputi ang kasuotan. Mahaba ang buhok. At nakangiti. Hindi siya kumibo. Hindi siya lumapit. Ngunit sa mata ng babae, naroon ang pasasalamat. Elmo, bulong ni Isa, sino yon? Siya ang dati kong ina at ang bahagi ng nakaraan na kailangan ko ng palayain. At habang tuluyan nang naglaho ang imahe ng babae sa liwanag ng dapit hapon, alam ni Elmo na hindi lahat ng sugat ay kailangang ipaghiganti. Ang iba, kailangang yakapin para sa wakas, tuluyang maghilom. Ngunit sa kabilang dulo ng gubat, may isang nilalang na nagmamasid. Hindi sumali sa labanan, hindi tumulong. Ngunit naroroon, nakangisi. Bumukas man o hindi ang pintuan, ang susi ay gising na, bulong ng nilalang. At hindi lahat ng anino ay natatabunan ng liwanag. Sa huling tibok ng araw, habang unti-unting nilalamon ng gabi ang langit, isang tanong ang naiwan sa hangin, kapag dumating muli ang dilim handa ba siyang muling pumili? Lumipas ang ilang araw mula nang maglaho ang dambuhalang nilalang sa gitna ng usok at liwanag. Sa bayan, unti-unti nang bumalik ang sigla, ang mga ibon ay muling umaawit sa umaga, ang mga ilaw sa poste ay hindi na sabay-sabay namamatay tuwing gabi, at ang hangin ay wala ng bitbit na buntong hininga ng mga aninong matagal nang naghahanap ng pintuan. Ngunit sa loob ni Elmo, alam niyang hindi tuluyang tapos ang lahat. Sa hasyenda, marami ang nagbago.
Si Doña Varing, na matagal nang pinaghihinalaang may kinalaman sa lumang kasalanan ng kanilang angkan, ay natagpo ang tulala sa lumang kapilya. Walang sinasabi. Walang kinikilala. Paulit-ulit lang nitong binibigkas ang salitang, "Patawarin mo ako, Maria." Ayon kay Mang Tasyo, ang kabaliwan ng Donya ay hindi parusa, kundi resulta ng pagkatuklas ng katotohanan, na ang lahat ng ginawa niya noon para manatiling malinis at makapangyarihan ay nauwi sa pagwasak ng sariling pamilya. Si Maria, ang ina ni Elmo, ay isa sa mga pinatalsik niya noon sa ngalan ng dangal at kaayusan. Si Isa naman, bagaman sugatan pa, ay laging kasama ni Elmo sa araw-araw. Pinipilit nilang ayusin ang mga sirang bahagi ng hasyenda, hindi lang ang mga pader, kundi pati ang mga alaala. Kasama si Mang Tasyo, binura nila ang mga lumang anting-anting na ginagamit para ikulong ang mga nilalang sa paligid. Hindi na sila nagpapatuloy sa pamumuhay sa takot. "Hindi na natin kailangang magtago sa mga anino," sabi ni Isa habang pinupunasan ang lumang altar. "Tayo na ngayon ang magbabantay." Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, si Elmo ay madalas pa ring mag-isa sa gabi. Umupo siya sa ilalim ng puno ng sampalok, tahimik lang, hawak ang walang ilaw na mutya. Minsan, iniisip niya kung tama ba ang naging desisyon. Kung sana ay pinili na lang niyang yakapin ang kadiliman, baka natapos agad ang lahat. O baka hindi na niya kailangang danasin ang bigat ng pagpili. Pero tuwing titingin siya kay Isa, na natutulog sa duyan sa silong, o kay Mang Tasyo na tahimik na nagdarasal habang hawak ang kanyang baston, naaalala niyang kahit gaano kadilim ang pinanggalingan mo, pwede ka pa ring mamili kung paano mo gugustuhing mabuhay. Dumating ang tag-ulan. Sa unang gabing umambon, muling nabasa ang lupa kung saan minsan siyang lumuhod para ipagsigawan na hindi siya alipin ng kanyang dugo. Doon rin siya muling pinanaginipan ng kanyang ina. "Salamat," bulong ng babae sa panaginip. "Hindi mo ako pinili. Pero pinalaya mo ako." Sa panaginip na yon, hindi na halimaw ang anyo ng kanyang ina. Mapayapa na ito. Nakasuot ng puting saya, may ngiti sa labi, at sa wakas, wala nang galit sa mga mata. Nang magising si Elmo, may luhang tumulo sa kanyang pisngi. At sa unang pagkakataon, hindi ito luha ng takot o sakit, kundi ng pag-unawa, ng kapatawaran. Ilang araw pa ang lumipas, dumating ang isang grupo ng mga albularyo mula sa kabilang baryo. May balita silang may nadaramang bagong enerhiya sa paligid ng gubat, malamig pero hindi masama. Ayon sa kanila, may bagong bantay ang lupain. Isa siyang tulay, sabi ng pinakamatanda sa kanila. Isang taong hindi lang may dugong nilalang, kundi may pusong tao. Nang umalis ang grupo, nag-ayos si Elmo ng munting altar sa gilid ng hasyenda. Hindi ito para sambahin o alayan ng dasal, kundi para ipaalala na may mga nilalang sa mundong ito na hindi kailangang husgahan agad dahil ang kabutihan at kasamaan ay hindi palaging nakabase sa anyo. Isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng buwan, dumating si Isa. Tahimik itong naupo sa tabi niya. Walang salita, walang tanong. Magkaharap lang sila, at sa pagitan nila, ang mutya na ngayoy tila may munting sinag, hindi kasing liwanag ng dati, pero sapat para makita sa dilim. "May tanong ako," bulong ni Isa. "Kung darating ulit ang dilim, pipiliin mo pa rin bang lumaban?" Hindi agad sumagot si Elmo. Tumingala siya sa langit, pinakikinggan ang mga huni ng kuliglig at ang mga alon ng hangin. Pagkatapos ay ngumiti siya. "Kung babalik man ang dilim," sagot niya, "hindi ako lalaban para patunayan kung sino ako. Lalaban ako dahil may mga taong kagaya mo na nagturo sa akin kung sino ang pwede kong piliing maging." Natahimik si Isa. Yumakap ito sa kanya. At sa kanilang pagitan, ang hangin ay parang mas magaan. Ang gabi, hindi na kasing bigat ng dati. Sa mga sumunod na taon, si Elmo ay kilala sa bayan bilang tagapangalaga ng hangganan. Hindi siya kinakatakutan, kundi ginagalang. May ilan pa ring natatakot sa kanyang nakaraan, pero mas marami ang naniniwalang ang tunay na kabayanihan ay hindi nasusukat sa pinagmula ng dugo, kundi sa tapang ng puso. Si Isa, naging albularya rin. Si Mang Tasyo, bagaman mahina na ang tuhod, ay naging guro sa mga batang gustong matutong makinig sa bulong ng lupa at dasal ng hangin. Sama-sama nilang binantayan ang bayan, hindi bilang mga tagapaghiganti, kundi mga tagapangalaga. At ang mutya, nanatiling nasa altar.
Tahimik. Mapayapa. Hindi na kailangang magliwanag dahil ang tunay na liwanag ay hindi nanggagaling sa bato o dasal kundi sa taong piniling hindi magpadala sa dilim. Sa huling gabi ng tag-ulan, bago tuluyang sumikat ang araw, muling naupo si Elmo sa ilalim ng punong sampalok. Sa kanyang harapan, ang lupang minsang binuksan, minsang nilusob, at minsang niligtas. Pinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong. Hindi ako ang wakas at hindi rin ako ang simula. Isa lang akong paalala na kahit ang anak ng dilim ay pwedeng maging liwanag ng iba. At habang unti-unting lumilitaw ang liwanag ng umaga, tahimik ang lahat. Ngunit sa likod ng katahimikan, may isang katotohanang iniwan sa hangin, isang paalala sa sinumang makakarinig. Ang pinakamalalim na anino ay sa taong minsang nagliwanag.